Simulan natin ang pinakabanal na pagdiriwang ng ating pananampalataya, ang Triduo ng Paskwa. Ito ang tatlong magkakaugnay na araw kung saan ginugunita natin ang pagpapakasakit, pagkamatay, at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa gabing ito ng Huwebes Santo, patungo sa Biyernes Santo, hanggang sa kabanal-banalang gabi ng Sabado de Gloria. Sa gabing ito, inaalaala natin ang huling hapunan ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Ang sandali kung saan bago pa man niya ialay ang kanyang sarili sa krus, ay ipinagkaloob na niya ang sarili bilang pagkain at inumin ng ating kaligtasan at iniwan sa atin ang utos ng pagmamahalan at paglilingkod. Ito rin ang gabi kung kailan itinatag ang banal na Eukaristiya at ang pagkapari, mga kaloob na patuloy na nagbibigay buhay sa simbahan hanggang sa kasalukuyan. Sa pagsisimula ng banal na paglalakbay na ito, inaanyayahan tayong makiisa, hindi lamang sa mga ritual, kundi sa mismong misteryo ng pag-ibig ni Kristo. Isang pag-ibig na handang mag-alay ng sarili para sa iba. Magsitayo na po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng Panginoon, ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa mga paa ng kaniyang alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eucharistia na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabili ng bagong utos at pananalangin ng Panginoon na ipagkakaisa ang lahat ng mananampalataya sa Kanya. Sa pagsasariwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin nating makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya naman marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis sa ating mga kalooban. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa makasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ay magiging isang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang libadora at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng isang tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay inahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bispiras na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kaniyang palabas na kasuutan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kaniya.
Paglapit niya kay Simon, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kaniyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayo. Magandang gabi po sa lahat. Sa gabing ito ay sinisimulan natin ang triduum ng paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sinisimulan natin ang ating triduum sa pamagitan ng pagdiriwang ng huling hapunan ng ating Panginoon kasama ang kaniyang mga alagad. Tayo ay inanyayahan na pahalagahan ang isang napakahalagang kaganapan sa ating pananampalataya. Ang hapunang ito ay hindi lamang isang simpleng pagkain. Hindi lamang ito parang isang despedida party. Kundi ito ay isang sagradong pagdiriwang na punong-puno ng kahulugan at mensahe para sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, sa huling hapunan ng ating Panginoon, kasama ang kaniyang mga alagad, unang-una, itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia o banal na misa. Ang Eucharistia o ang banal na misa ay nagsisilbing sentro ng ating buhay Kristiyano. The Eucharist is the center of our life, being a Christian. The apex of our faith. Pinakarurok, pinakabuod ng ating buhay pananampalataya. Sa pamamagitan ng kaniyang mga salita at kilos, ipinakita niya ang kanyang walang kondisyong pag-ibig at sakripisyo para sa atin. Ibig sabihin, ang pagdiriwang ng banal na misa ay hindi lang po misa-misa iyan.
kundi ang pagdiriwang ng banal na misa ay isang pagpaalaala sa atin ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagsakripisyo, at ng kanyang pag-alay ng kanyang buong buhay. Kaya sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ibig sabihin, kapag ipinagdiriwang natin ang banal na misa, hindi lang tayo nagsisimba, kundi inaalaala natin si Jesus. Lalong-lalo na ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang mga pagsakripisyo, at ang kaniyang pag-aalay ng kaniyang buhay. Sabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay ko para sa inyo. Ito ang aking dugo na ibinibuhos para sa marami. Sa mga salitang ito, iniaalay ni Jesus ang kanyang sarili na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-ibig at pagkakaisa. So, ibig sabihin, kapag ipinagdiriwang natin ang banal na misa, ay ipinaalaala sa atin kung gaano at paano tayo minahal ni Jesus. Na palagi kong sinasabi na ang kanyang pagmamahal na ipinahayag ay hindi lamang sa pamagitan ng pagsabi sa atin ng I love you, kundi talagang inialay niya ang kanyang katawan at dugo. Ibinigay niya ang kanyang katawan at dugo para sa atin. Tanda ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Mga minamahal na kapatid, ganun kahalaga ang banal na misa o ang Eucharistia sa ating buhay. Hindi lang yan simba-simba, kundi napakaraming biyaya ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Tanda ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Mula sa simula ng pagdiriwang ng banal na misa hanggang sa katapusan nito, ay pinupuspos tayo ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Di ba? Kapag linggo-linggo tayo ay nagsisimba, maraming mga biyaya at pagpapala ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Unang biyaya, tayo ay kanyang pinapatawad sa ating mga kasalanan. Diba? Sabi natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Tapos ano sabihin ng pari? Kaawaan kayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin sa inyong makasalanan at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Unang biyayang natanggap natin sa banal na Eucharistia ay ang pagpapatawad ng Diyos sa ating pagsisisi sa ating makasalanan. Pagkatapos niyan, aawi tayo ng papuri. Sino ang hindi naging masaya na pinatawad ng mapagmahal na Diyos? Kaya tayo ay umaawit ng papuri kasi kahit gaano man kalaki o kabigat ang nagawa nating pagkasala, kung taos sa ating puso ang paghingi ng kapatawaran, ay pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya, pinupuri natin siya. Pagkatapos nating papurihan ng Diyos, siya ay magsasalita sa atin. Kaya isang biyaya sa pagdiriwang ng banal na misa ay napapakinggan natin ang Diyos. Naririnig natin ang kaniyang mga salita. At palagi natin sinasabi na ang kaniyang mga salita ay mga paalaala at gabay at mga turo sa atin kung ano ang karapat-dapat nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
At kung marunong lamang tayong makinig sa mga salita ng Diyos, at kung mga ito ay titimo sa ating mga isipan at kalooban, at pinagsusumikapan na isabuhay ang mga ito, tiyak maging buhay ang mga salita ng Diyos na kanyang ipinahayag at ating narinig. Maya-maya, tayo ay mag-aalay. At sa pag-aalay, tayo ay pinaalalahanan na hindi lang tayo ang nag-aalay. Ang unang nag-aalay ay walang iba kundi si Jesus. At ang kanyang inialay ay hindi 20 pesos, hindi 50, hindi kalahating kilong bigas, kundi ang kanyang inialay ay ang kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng alak at tinapay. Siya ang higit na nag-alay. At ang kaniyang inialay ay ang kaniyang buhay sa pamamagitan ng simbolo ng alak at tinapay. Kaya yung alak at tinapay na ating inialay, hindi lang yan basta alay-alay na wine and bread. They are symbols of offering of Jesus, of His body and blood. Kaya kapag nakikita natin na mayroong mga kapatid ay nag-aalay ng alak at tinapay, sana napaalalahanan tayo na si Jesus ay inialay niya ang kanyang sarili. Pinaka-the best ang kanyang inialay sa atin. At sana tayo din ay pinaka-the best ang ating ialay sa kanya. Maya-maya, ang mga inialay na alak at tinapay ay maging kanyang katawan at dugo. At ito ay ating tatanggapin sa pamamagitan ng banal na komunyon. At ang sabi sa atin, ang sinumang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. He who eats my flesh and drinks my blood have an eternal life. Natatanggap natin ang tunay na pagkain at ang tunay na inumin na siyang magbibigay sa ating lalakas at magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Tapos na ba ang misa? Hindi pa. Pero kung minsan ang iba sa atin ay umuwi na kasi nagkaroon na ng announcement. Kulang. Dahil pagkatapos ng announcement, ano ang sasabihin ng pari? Sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng Diyos. Basbasan kayo at ang inyong pamilya ng ating Panginoon. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung umuwi ka pagkatapos ng announcement, wala kang pagpapala. Wala kang pagbabasbas. Walang pagbabasbas kang dadalhin para sa iyong pamilya. Kaya sa banal na misa ay natatanggap natin ang pagpapala at pagbabasbas ng Diyos. At may pa-bring house pa. Bakit? Ano ang sabihin ng pari? Tapos na ang misa. Dalhin ninyo ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, ito yung mga biyaya kapag natatanggap natin, kapag tayo ay dumadalo sa banal na misa. Ito yung mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos kapag tayo ay dumadalo sa banal na pagdiriwang, ang banal na Eucharistia, upang siya'y ating alalahanin. At natatanggap natin ang mga pagpapala at biyaya dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga, tayo ay inanyayahan na sanang banal na misa ay paulit-ulit nating ipagdiriwang. Tanda ng pag-alaala natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, sa huling hapunan ng Panginoon, tayo ay kanyang tinuturuan. Binibigyan na tayo ng halimbawa
kung ano ang tunay na paglilingkod. Tinuturuan niya tayo kung ano ang tunay na paglilingkod sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga paa ng kaniyang mga alagad. Sa kanyang kilos, ipinakita niya na ang tunay na leader ay hindi nag-aangat ng sarili, kundi naglilingkod, yumuyuko, nagpapakumbaba para sa iba. Kung ako na inyong guro at Panginoon ay naghuhugas na inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Sa ganitong paraan, tayo ay tinatawagan na maging mga lingkod ng pag-ibig at kapayapaan sa ating kapwa. Mga minamahal na kapatid, sa ating pagninilay sa huling hapunan ni Jesus kasama ang kaniyang alagad, tayo rin ay inanyayahan na suriin ang ating mga puso. Paano natin maipapakita ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga pamilya, kaibigan, at maging sa mga taong hindi natin kaano-ano? Paano natin naipapahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa? Ang huling hapunan ay isang paanyaya sa atin na maging mga saksi ng pag-ibig at pagkakaisa sa mundo. Sa ating pagdiriwang ngayon, naway muling mag-alab ang ating mga puso sa pagnanais na lumakad sa landas ni Kristo. Tayo ay tinatawag na hindi lamang dumalo sa Eucharistia, kundi maging aktibong bahagi ng misyon ng Diyos sa ating lipunan. Sa bawat pagsasalo natin sa Kanya sa banal na Eucharistia, naway magbigay tayo ng buhay at pag-asa sa ating kapwa. Sa ating pagunita sa huling hapunan, naway maging inspirasyon nawa natin ang ating Panginoon upang ipagpatuloy ang paglalakbay sa pananampalataya na puno ng pag-ibig, kababaang loob, at tunay na paglilingkod sa pamamagitan ng pag-alay ng ating buhay para sa iba. Ang ating Jesus, ang ating Panginoon, ang siyang ating inspirasyon upang handang ialay ang ating buhay at paglingkuran ang ating kapwa. Amen.
Magsitayo po tayo. Mga kapatid, sa huling hapunan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus ang hindi malilimot na halimbawa ng kababaang loob at malasakit sa lahat ng mananampalataya sa pagtatatag ng sakramento ng pagpapari at ng Eucharistia. Ipanalangin nating maging mabunga ang mga biyayang ito habang sinasabi, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa buong simbahan, ang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, mangibabaw nawa sa Kanya ang pagmamahalan, mapagpakumbabang paglilingkod at bukas palad na pagbibigay. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, upang sa kanilang paglilingkod sa dambana ay maging bukas na larawan sila ni Kristong naglilingkod at nag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga pinuno ng pamahalaan at ng mga bansa, naway pairali nila ang katarungan at malasakit upang magwakas ang mga digmaan at manaig ang kapayapaan sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng natitipon dito upang ipagdiwang ang sakramento ng pag-ibig ni Kristo, pangalagaan nawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagkakaisa at pagmamahal na ating pinasisigla sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga dukha, may sakit at nagdurusa, naway maranasan nila ang pagdamay at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mapagkalingang kamay ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, naway pagkalooban sila ng Diyos ng walang hanggang kapahingahan at sumikat sa kanila ang liwanag na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Diyos naming Ama, ibinigay mo sa amin si Jesus ang tinapay ng buhay at walang hanggang punong saserdote. Nawa ang aming buhay ay laging maging salamin ng kanyang buhay hanggang sumapit ang oras ng pakikibahagi sa walang hanggang piging sa langit, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Narito po ang langis para sa mga may sakit. Kapuri-puri ang Diyos na humihilom sa mamay sakit at nagkakaloob ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati. Nawa maranasan ng mga papahira ng langis na ito ang pagdamay, pagmamahal
at pagliligtas ni Kristo sa kanilang katawan, diwa at kaluluwa. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Narito po ang banal na Krisma. Kapuri-puri ang Diyos na nagtalaga sa kaniyang mga hinirang, nawa mapuspos na Espiritu ng Diyos ang mga bibinyagan, kukumpilan at oordenahan na siyang papahira ng banal na krismang ito upang maisabuhay nila ang pagkakatalaga nila bilang kaisa ng Panginoong Heso Kristo. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at magpakailanman.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang kami pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod, na paring naghahain para sa sansinukob, nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang makaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang makaanib nito sa sansinukob. Kaisa ng aming Papa Leon na iyong lingkod kasama ng aming Obispo Pablo Virgilio
at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaying ito ng papupuri ay aming inialay para sa kapakanan namin at namamahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan ngayon aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Hesukristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na malalahating laging berhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong mga pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang makabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoon Hesukristo, upang pagsaluhan ng mga alagad, loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kaniyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao'y masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat sa iyo. Pinagati-hati niyang tinapay, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo ay bumubuo sa iyong bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon.
Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo ang mga ito, ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, ang paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon din dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos na iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumaos sa amin sa pagimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod. Kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling na iyong mabanal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong ipinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsilumod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na pigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiluhod po ang lahat.